Morning, punto por punto na walang kapunto-punto. Jundo, meron akong babalita sa'yo. Yung sagot ni chat GPT sa akin. Ano? Pakinggan mo. Walang utos sa Biblia na mga pare o lingkod ng Diyos. Walang utos sa Biblia na mga pare o lingkod ng Diyos ay dapat hindi mag-asawa. Unang Timoteo 3:2, ang obispo ay dapat na mag-asawa ng isa lamang babae. Hindi sinasabi ni ChatGPT kasi nag-cite siya ng Cetas. Hindi naman sinasabi rin sa Cetas na bawal mag-asawa ang mga ngaral. Hindi rin sinasabi na magnubya-nubya ang mga ngaral, kundi mag-asawa. Kaya ito ay tradisyonal na alituntunin lamang ng simbahang Katoliko. Nako, wala sa Biblia. Ito pa sinabi ni ChatGPT. Conclusion: kung Biblia lamang ang batayan, maraming aral ng Katoliko ang may dagdag mula sa tradisyon o hindi suportado ng malinaw na teksto ng kasulatan. Jundo, nako naman, pinapahiya ka ng ChatGPT mo. Pero kung tatanggapin mo ang Biblia at tradisyon ng simbahan bilang kapwa-batayan, gaya ng ginagawa ng Katoliko, masasabi mong may luhi ka sa kanilang pananampalataya. Ngunit hindi ito ayon sa sulat Skriptura. Talagang hindi. Wala sa Biblia yung aral eh. Tapos tinatanong ko si ChatGPT. Ito ang tanong ko. Ulitin ko. Ito kasi tanong ko kay ChatGPT. Tinatanong ko si ChatGPT kung may aral ba o ang aral ng Katoliko ba ay salungat sa Biblia? Ito sagot ng ChatGPT. Depende. May mga aral ng Katoliko na ayon sa Biblia, pero may ilan ding salungat o wala sa Biblia.